Naniniwala ka ba na ang kamatayan ay ang tunay na dulo? O baka naman, may mga kaluluwang hindi makaalis dahil sa isang pangakong hindi natupad? Pakinggan ang isang kwentong hango sa tunay na buhay. Isang karanasan na magpapatunay na ang pag-ibig, gaya ng pananampalataya, ay kayang tumawid mula sa kabilang buhay. Handa ka na bang makinig sa huling pagbisita ni Tia Sol? May mga pangyayari sa buhay natin na mahirap ipaliwanag ng siyensya. Mga karanasang nag-iiwan ng malamig na bakas sa ating balat at kaba sa ating dibdib. Ako si Elena at ito ang kwento ng huling pagbisita ng aking Tia Sol. Nagsimula ang lahat nung namayapa ang bunsong kapatid ni nanay na si Tia Sol. Hindi naging madali ang kanyang paglisan. Matagal siyang naging alipin ng alak, partikular na ang GSM, na tila naging tubig na niya sa araw-araw. Sabi ng ilan, may nag-uudyok daw sa kanya na uminom ng uminom hanggang sa bumigay ang kanyang katawan. Sa kasamaang palad, noong burol niya sa kabilang bayan, tinamaan ako ng matinding lagnat. Halos hindi ako makabangon, kaya't hindi ako nakapunta upang magbigay ng huling respeto. Iyon ang naging malaking pagsisisi ko dahil sa lahat ng pamangkin, ako ang pinakapaborito niya. Isang Sabado ng umaga, nagpasya sina nanay, tatay at ang mga kapatid ko na pumunta sa bahay ng lola ko sa probinsya upang ayusin ang ilang gamit ni Tia Sol. Dahil mahina pa ang katawan ko mula sa sakit, pinaiwan muna nila ako upang magbantay sa aming bahay sa San Jose. Elena, ilock mo ang mga pinto. Huwag kang magpapasok ng kung sino-sino. Pili ni nanay bago sila umalis. Tumango lang ako. Ang akala ko ang katahimikan ang magiging katuwang ko sa araw na yon. Mali pala ako. Nagising ako bandang 9:09 ng umaga. Habang nakahiga pa, nakarinig ako ng mahihinang bulong mula sa sala. Parang may dalawang taong nag-uusap, mabilis, gari-garil, at tila nagtatalo. Andyan na ba siya? Gising na ba? Agad akong napabalon. Nay? Tay? Nakabalik na kayo? Sigaw ko. Pero walang sumagot. Paglabas ko ng kwarto, ang tanging bumungad sa akin ay ang alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw at ang nakabibinging katahimikan. Sinubukan kong ipagpag ang takot. Baka kapitbahay lang, bulong ko sa sarili. Upang malibang, naglinis ako ng aking kwarto. Ngunit habang nagwawalis ako, narinig ko ang isang tunog na nagpatayo ng balahibo ko. Isang kumatok sa pinto ng kwarto ko. Mabagal, matigas, hindi ito katok ng isang taong nagmamadali. Kasunod noon ay ang tunog ng bumubukas na gripo sa kusina at ang kalansing ng mga plato na tila may naghuhugas ng pinagkainan. Sa puntong iyon, paralisado ako sa takot. Pusa lang yan o kaya daga, pagkumbinsi ko sa aking isipan kahit alam kong walang daga na marunong maghugas ng plato. Nang lumipas ang ilang minuto at tumahimik muli, lumabas ako para magtimpla ng kape. Ngunit pagtapak ko sa kusina, nanlamig ang buong katawan ko. Ang pinto ng kwarto ni Tia Sol na dati naming ginagamit na imbakan at siguradong sigurado akong nakalock at nakasara ay bahagyang nakabukas. Ang dilim sa loob ng silid na iyon ay tila humihigop sa liwanag ng sala. Doon ko naalala ang kwento ni Lola. Huwag mong kakalimutang magpaalam sa namatay dahil hahanapin kanila. Napaiyak na lang ako. Alam kong siya iyon. Nararamdaman ko ang mabigat na presensya sa likuran ko, ang amoy ng alak na GSM na humahalo sa amoy ng kandila. Tia Sol, bulong ko habang nanginginig ang boses. Alam kong ikaw yan. Patawarin mo po ako kung hindi ako nakapunta sa burol mo. May sakit po ako noon, hindi ko lang talaga kaya. Huwag kang magalit, babawi kami sa'yo. Bibisitahin ka namin sa sementeryo, pangako. Humahagulgol na ako sa takot at pangungulila. Naalala ko ang mga tawa niya, ang paraan ng paghaplos niya sa buhok ko noong bata pa ako. Kasabay ng pag-iyak ko ay ang isang biglang paghihip ng malamig na hangin sa loob ng saradong bahay. Tila isang buntong hininga na dumaan sa aking tenga. Kinagabihan, nakauwi na ang aking pamilya. Hindi ko muna sinabi ang nangyari dahil ayaw kong takutin ang mga kapatid ko. Pero ang gabi ay hindi naging payapa. Habang mahimbing akong natutulog, naramdaman ko ang isang malamig na kamay. Hindi ito panaginip.
Naramdaman ko ang mga daliri na dahan-dahang nagsusuklay sa aking buhok. Ang haplos ay banayad pero ang lamig nito ay tila galing sa ilalim ng lupa. Akala ko ay sinanay lang iyon at chinecheck ako, kaya hinayaan ko lang at nagpatuloy sa pagtulog. Kinabukasan habang nag-aalmusal, seryoso ang mukha ni nanay. "Elena, may sasabihin ako, pero huwag kang mabibigla," panimula niya. "Ano yon, Nay?" "Madaling araw kanina, sisilipin ko sana kayo ng mga kapatid mo kung maayos ang tulog nyo. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto mo, nakita ko ang buhok mo, parang may humahaplos dito. Gumagalaw ito na tila may nagsusuklay, pero wala namang tao sa tabi mo. Maging ang kumot mo ay parang inilaladlad ng hindi nakikitang kamay." "Si Tia Sol yun, Nay," sabi ko. "Nagpaparamdam siya kasi hindi niya ako nakita noong huling araw niya. Baka galit siya o baka gusto lang niyang magpaalam." Doon lamang na ikwento ni nanay ang katotohanan. Humihingi rin siya ng tawad dahil hindi niya na ipaliwanag ng maayos kay Tia Sol bago ito ilibing na ako ay may sakit. Sabi ni nanay, bago daw malagutan ng hininga si Tia Sol, ang pangalan ko ang huli nitong binanggit. Napabitaw ako sa kutsara. Kinilabutan ako ng husto dahil totoo ang naramdaman ko. Noong linggong iyon, agad kaming nagtungo sa sementeryo ng San Jose. Nag-alay kami ng puting bulaklak, nagtirik ng kandila at nag-alay ng dasal. Habang nakatayo ako sa harap ng kanyang puntod, naramdaman ko ang huling haplos ng hangin sa aking buhok. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito malamig. Tila isang mainit na yakap na nagpapahiwatig na tanggap na niya ang aking paumanhin. Simula noon, hindi na muling bumukas ang pinto ng kanyang silid ng mag-isa. Wala na ring mga bulong sa umaga. Ngunit tuwing maaga akong nagigising at nakakaamoy ng bahagyang samyo ng GSM at kandila, alam kong dumaan lang siya upang masiguradong ligtas ang paborito niyang pamangkin. Minsan, ang mga yumaong mahal natin ay hindi nagpaparamdam para manakot, kundi para ipaalala na kahit wala na sila, ang pagmamahal nila ay mananatiling nakaukit sa ating alaala, gaano man ito kalamig sa pakiramdam.